Ito po ay sa palengke. Wala lang. Eh, ano to? Para pagbalik niya. Ay, ano to? Ito lang. Inay! Lain ba, Inay? Nay! Lain! Bibili ako. Uy, may mga saging silang saba. Wow. Oh, ang gaganda. O, dito, ano yan? Dito na lang tayo. Alat! Kamusta ba ako? Ay, ito. Tulay. Tulay sa likod. Parang paiyaw. Ay, dito nga. Baka pwede. Yan, magkano kuya? 150. Oh, thank you. Thank you. Okay na ba yung kalamansi? Konti pa. Ito po ah. Ano ka na yung ilan ba? 5? Ay, uling doon. Pwede yan pa. Pwede ka namin dyan. Ilan na yung 3? Aling-alim. 5. Tapos na ako namili. Bigas. Oo. Yan lang at ano pa ako. At saka ito. 6. Ito. Press na.
Ah, 450. Lahat na pala. Ha? Ayan. Ayan, okay. Saan na to? Dalawa na. Pangsigang po. Ito na. Panter. Ayan na. Yan. Merienda. Kasama na hapunan. Pancake. May itlog. Mantika. Ito yung nabibili na sa grocery na pancake. Alright. So, ayan. Ayan na. Napunta na sa ano. Ayan. Ayan o. Ubus agad yung isang hindi na. Magandang araw po sa inyong mga mare. Ito nga po at naghahanda ako ng aming lulutuin ngayong araw na ito. Ito nga po ay nagpiprito ako ng bangos. Ayan. At syempre sa kabilang kawali naman po, ako ay magpapainit at lalagyan ko na nga po ito ng mantika para sa aking lulutuin na hipon. At syempre kapag mainit na yung mantika, ito nga tinilagay ko na ang aking bawang. Ayan, mapapansin nyo, medyo may konting laki nga lang ng slice ang aking bawang. At ito na nga po, inilagay ko na nga po ang aking hipon. Ayan, ang aking nabili yan sa palengke kagabi, kahapon. Dahil sabi ko nga itong ulamin namin ngayong gabi. Kagabi pala yan ang ulam namin. Actually, no isang araw pa nga po pala itong aking video ito. So, for today's video, BIDYOW, tayo po ay magluluto ng hipon na may Sprite. Ayan nga pang nilagay ko. Nagtira pa nga po ako. At ito na nga po ang aking hipon. Nilagyan ko na nga po ng pamintang durog. Paminta is life. Ayan nga. At syempre nilagyan ko nga po yan ng asin para magbalanse naman po ang lasa dahil medyo matamis nga po yung nilagay kong Sprite. At syempre matamis naman po talagang Sprite. Ayan nga po, tinalo-halo ko nga lang po ng konti at medyo nilagyan ko nga lang po ng toyo ng konti. Kasi sabi ko nga parang medyo matamis talaga siya. At ito na nga po, luto na ang aking hipon na may Sprite. Kain po tayo at syempre ito na po ang aking bangus, ang aming ulam. Ayan, may bangus po tayo, may hipon at syempre meron po kaming juice na tinimpla. Ayan nga po sila tutay, kakain na nga po kami. Kain na po tayo mga mare. Maraming salamat po sa biyaya at salamat lagi po kami nakakain. Ayan yung dalawa, taglalagay pa ng ice. Ayan, ang aming kanin sa kaldero. Nasa gitna po talagang aming kanin sa lamesa. Ayan ang hipon, ayan ang bangus, ang aming ulam. At syempre, ito na nga, kain na nga po tayo. Ayan, tig-isa na gusto nilang aking prito dahil medyo crispy nga po yung aking pagkakapirito. O diba, ayan na si Modra Bells, kakain na kami. Fast forward nga po tayo, kinabukasan nga po, ito nga po tumunta ako ng palengke. Maagang-maaga nga ay pumunta na ako ng palengke bago mag-umpisa ang aking trabaho dahil 8 o'clock pa ako nag-iin sa aking trabaho. Sabi ko nga ay pumunta muna ako ng palengke at syempre ang daming nga na naman talagang paninda, talagang pera lang ang kulang.
Sabi ko ay bibilin po muna ako ng aming umagahan at saka tanghalian. Kasama na po ito ang hapunan. Sa isang araw, isang beses lang naman po ako mamalengke. Pero araw-araw ko po ginagawa yun. Parang exercise na rin po yan sa akin. At para naman po makarelax-relax naman po tayo sa kahit malas sa pagbili ng ulam. At ito na nga po ang aking mga biniling ulam is ang aking mga ulam na tinda sa palengke. Yung mga tinda nilang ulam sa palengke, nabubulol si Inday, pasensya naman po, ayan. At syempre hindi hipon ang aking binili, kakakain nga lang namin kagabi ng hipon. Sabi ko, wag muna yan ang aming bilhin, kundi tahong lang at saka isda. Ayan ang aking bilhin. Ipiprito ko nga itong isda para i-partner ko doon sa tahong. At syempre ito na, bibili muna ako ng suka, ayan, para dun sa mga alaga kong aso, ayan. At syempre para naman sa amin, dahil nilalagyan ko ng suka yung aking mga niluluto para sa aking mga alaga. At ito na nga si Inday ay pauwi na dahil tapos na nga mamili, ayan. At medyo tinanghali lang nga ako ng alis sa palengke. At pagdating ko nga ng labas ng palengke, ito ang makikita natin syempre kapag araw ng Martes ay meron pala mga paninda. Ayan, may mga ukay-ukay ang tawag po dyan. Ayan, meron po yan sa labas ng palengke. Medyo mura nga lang po. At pagdating ko nga ng bahay, syempre, ako nang bumili. Ako pang nagluluto. Ayan, ako na nga po naghugas ng tahong. Meron naman po magluluto dito sa bahay. Kaya lang ako lang po ang nagluluto. Syempre, for ang inyong Inday, ayan, hinuhugasan ko po talaga maigi yung tahong. Ayan pa lang po ay pangalawang paghuhugas na po yan. Ayan, kasi nga po gusto ko talaga kapag nagluluto ng tahong ay kailangan linisan po natin maigi. Hugasan po natin maigi ang tahong. Wag lang po isang beses, wag lang po 2 beses ang paghuhugas po ng tahong. Ganyan po talaga ako maglinis ng aming kakainin dito sa bahay pag ako po ang nagluluto. Ayan, syempre 3 beses ko po talagang hinuhugasan yan bago ko po ilagay sa kawali para malinis lang po ang ating kinakain. At ito na nga po ang ating pangatlong paghuhugas. Alam niyo masarap din po sa tahong ay adobo. Kaya lang hindi ko na nga po nagawa dahil medyo tanghali na nga po. Ako pa marami pong gagawin sa office. Kaya sabi ko okay na ganyan yung tahong. Sabuan ko nga lang. Para naman may sabaw din po kami. Kasi nga nung gabi ang ulam namin ay prito-prito lang at saka hipon. Kaya sabi ko nga itong umaga naman tanghali hanggang hapon na ang uulamin natin ay may sabaw naman. Ipaulit-ulit nga lang talaga ang aming ulam dahil syempre ang tahong ito nga lang medyo mura nga po sa palengke ngayon dahil medyo nagmamahalan nga po ngayon ang ating mga bilihin. At syempre ito na nga yung aking isda, ayan ang ipapartner po natin sa tahong. Ayan, natanggalan ko lang nga po pala yan ng syempre ng hasang at nung kung ano man na nasa loob ng isda, nahugasan ko lang nga po pala yan. Kumbaga pang huling hugas ko na po iyan para malagyan ko na rin po ng asin. Dahil ito nga pong gagawin ko dyan ay prito lang talaga. O diba yan na pong aking mga the best na aking lulutuin lagi sa araw-araw ang pagpiprito. Dahil talaga sabi ko nga po sa inyo sa dati kong vlog ay magaling po ang inyong Inday magprito. At pagkatapos ng paglilinis ng ating mga lulutuin, ito na nga, nagsindi na nga ang inyong Inday. Ayan na, nagsindi na nga ng 2 kalan. Akala mo talaga si Inday maraming lulutuin. 2 kalan, pinagsabay ang pagsindi. Ayan, naglagay na nga ako ng mantika para dun sa akin, isang kawali sa akin tahong. At syempre dito naman sa kabila ay para naman ito sa aking ipipritong isda. Pasensya na po sa aso namin, medyo maingay po talaga. At ito na nga po, kapag mainit na, nilagay ko na nga po yung sangkap para dun sa aking mga tahong na ilalagay. Ito ng aking tahong na lulutuin. O diba, na medyo nawawala ako sa aking pag-voice over dahil medyo maingay nga po yung aso namin dito sa likod habang ako nandito sa office. Ang aso naman ay napakaingay talaga. At ayan na nga, nasa kawali ng aking mga sangkap para dun sa tahong na aking lulutuin. At syempre dito naman sa kabilang kawali, kung mapapansin nyo ay talaga namang mainit na ang aking kawali at ako'y maglalagay na nga po ng isda. Kung mapapansin nyo po, 2 sandok ang ginagamit ko sa pagluluto. Kung magluluto po tayo, medyo ugaliin po natin gumamit ng iba't ibang sandok po para hindi po sila magkahalo-halo po ng lasa. Ayan, doon naman sa isa yung medyo binili ko po sa palengke na sandok at dito naman po sa kabila, ayan ang aking ginagamit sa pagpiprito. So 2 sandok po talaga ang aking ginagamit sa pagluluto kapag 2 putahe po yung aking niluluto. At ayan na nga po yung aking tahong. Nilagyan ko na nga po ng tubig. At syempre nilagyan ko po ulit ng tubig para talagang sabaw na sabaw. At ito na nga po, luto na ang aking pritong isda. At luto na rin po yung aking tahong. Kain po tayo mga mare. Maraming salamat po sa biyaya lagi araw-araw.